Okay guys, what's up? Luis here for some GoPro tips. Ito, pangtulong natin sa mga cycling vloggers natin. So we'll be doing some time warp. Yan. And yung time-lapse option sa GoPro. So you know the difference. So hindi lang sa cycling vlogs to, for other vlogs and other videos, makakatulong din tong features na to. So let's go! Yun, so unahin muna natin yung time-lapse. So usually, this is done with the camera on a stable surface. So usually, kailangan nyo po ng tripod or any stable surface para doon nyo ilalagay yung camera. Tapos, madalas nyo nakikita to for videos like nakikita nyo yung lapse na nakikita nyo yung from daylight to sundown to nighttime, yung mga cloud formations na nag-iiba. Ayun, so right now, you're looking into, syempre, we're into bike-related content. So, eto, nag-bike maintenance ako, bike wash and some maintenance. I did it on a time-lapse. So, recommendation for GoPro, ayan, kung okay naman, kung hindi naman kayo nasa area na umuulan or you can open yung pinaka-GoPro ninyo or meron kayong option to do that, pwede nyo tanggalin yung battery and saksak nyo directly yung GoPro. Pwede rin sa mga power bank. Yan. So, kasi syempre, kadalasan ng mga shots na to talagang matagal. Okay, so para hindi masyadong stress yung sa battery ninyo, at the same time, yun, tuloy-tuloy din yung magiging shoot ninyo. Hindi mauubos kagad yung battery. One thing about yung time-lapse and even yung time warp on this setting, yun nga, pagka mabilisan or yung usual na playback niya, nagta-time-lapse siya or nagta-time warp siya, wala yung audio. Okay, so kung magkakaroon man ng audio yun, di ba, parang chipmunks kasi yung lalabas doon kasi sobrang bilis. So at default, wala siyang audio. So kadalasan ng mga ganito, yung mga kinukuhanan natin ng mga landscapes pag naka-time-lapse tayo is syempre yung lalagyan natin ng background music. You can choose a wide variety of settings for time warp and time-lapse. For time-lapse, you can change kung narrow, wide yan for GoPro, and even syempre yung resolutions for setting. But one thing na nag-iiba sa time-lapse against dun sa time warp is you can also have the option to save into pictures. Okay, so itong video na to, naka-video siya. So pag kinuha ko dun sa memory card or sa GoPro, talagang naka-MP4 lang or video. If you choose to save into pictures or yung setting na ganon, so multiple pictures yun, maraming pictures. Tapos yun, pwede nyong gamitin yun into a software, mas may edit nyo yung bawat arrangement nun. Some others like that option, and especially dun sa less yung flickering din sa ganito sa time lapse na through pictures. So ito, yung time lapse, once again, useful. Ngailangan may dala-dala ka talaga mga tripod dito para mas maganda. And also a source of power kasi since mas matagal talaga yung gagawin mong shooting dito. So very good for vlogging, yung travel. Yan, for bike vlogs, pwede rin naman pagka nakapunta na kayo doon sa area na yun, you want to have an extra feature dun sa video ninyo to have a time-lapse. Yan, maganda rin panoorin kasi yan. And you just add a good audio on the background. You can also opt to have post-editing features. Pwede nyo i-zoom. Yan, para hindi boring katulad nito kasi bike wash lang siya. So pwede nyo i-zoom or mag-iba kayo, mag-timpla kayo ng kulay. And yun, once again, syempre, yung background, gaganda. Another thing na additional for bike vlogs, yun nga, for this time lapse. Kasi pag pinuntahan nyo, kadalasan ito yung mga inaahon natin, overlooking
yun yung mga magagandang i-timelapse. So kung halimbawa nag-bike pack kayo or medyo tatagal kayo ng tambay sa taas, mas maganda kumuha kayo ng timelapse. So these features is very useful and very good para dun sa mga nagpa-vlog nga, especially for bikers. Kadalasan pagod na kayo after doing the bike, traveling 100 kilometers, 200 kilometers, tapos climbing those hills. Eto, kung gusto nyo magkaroon ng laps or gusto nyo pakita yung mga medyo mahabang videos, ayan, so no need to do some extra time on editing. Natitimplahin nyo pa yung oras or yung bilis dun sa time-lapse ninyo. So you can do options dito sa camera itself na. So up next, yung time warp naman. So yung time warp basically is also time lapse, pero ito yung gumagalaw yung camera. Okay, so very ideal, especially for bikers. Kung gusto nyo po yung mga full coverage, mga ahon, ganyan, para hindi masyadong dragging, makover nyo yung mahabang kilometers ng ahon na yun, pwedeng-pwede yan. This time warp is very useful kasi dati, nung wala pa yung time warp, they use time lapse yung as pictures. Okay, so meron silang tripod, kuha sila ng picture on one side, tapos move the camera and so on and so forth. So maraming series of pictures para maging stable. So ito, the time warp keeps the camera stable. Although si time lapse, yun, so pwede siyang ilagay sa high yung bitrate. Dito sa time warp hindi, pero okay lang yun. Ang importante, stable yung camera, yung horizon, mapapansin nyo, medyo inaayos na rin or nagpo-horizon leveling din siya. Tapos yan, napansin nyo, bumagal. So meron siyang option for half speed. Kung hawak-hawak nyo, nagta-time warp kayo, pwede nyo i-engage yan, magiging half speed yung time warp ninyo. And so bukod sa half speed during time warp, you can also click yung screen to have the real-time recording. So walang warp yun. Audio na siya. So pindutin mo ulit, pwede mag-resume dun sa time warp. So yun, narinig nyo naman. So dalawa ang pwede yung gawin pagka naka-time warp kayo. During time warp, you can press yung gitna na nasa baba for real time or yung the usual video speed. And yung mas slower, nandun sa gilid, sa right side niya, may parang bilog doon. Nagiging slower na time warp naman yun. Yeah, may sound. Hangin lang. Medyo mahirap lang pindutin yung touchscreen ng real time. Hindi ko malaman. Nag-improve na yung ibang touchscreen ng functionality ng GPH9. Pero yung dito, pag real time ka from time warp, ito mahirap pindutin. Tsaga-tsagaan. Last night lapse naman. Last tetest natin. So yung night lapse na function is actually syempre parang time lapse din. So kailangan steady yung camera mo. So pag ginamit mo siya sa ganito, parang sa biking, medyo shaky siya. Shaky yung mga magiging light paintings ninyo. So maganda siya, steady yung camera.
So, nung tinry ko, ganito yung lumabas. So, yun, yung night taps, hindi ko na tinuloy kasi ang gagawin ko is through nakabike. So, ang tinry ko na lang is time warp. Tinignan ko yung kanyang ability in the dark o yung medyo low light. Ayan, so, ito yung time warp sa gabi. Time warp lang siya na ordinary, wala akong ilipat na settings. Tapos yun. Ayan. Sana may natutunan kayo for this GoPro time warp and time lapse setting for this vlog. Okay, so don't forget to subscribe and please stay safe and stay strong.